sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kaniyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Noong isang araw lang, nakapanood ako ng isang video sa loob ng simbahan. Nag-antanda yung lalaki at pagkatapos niyang mag-antanda, diretsong kinuha yung wallet nung nasa tapat niya. Very basic example ng Ebanghelyo ngayon. Hindi lahat ng nagdarasal at tumatawag sa Diyos ay papasok sa kaharian ng langit. Let us have a checklist. Yung checklist na yon ay pwede nating magamit bilang batayan ng ating pagsunod sa Diyos. Nagdo-donate ako. Check. O ba, no? Nagdarasal ako. Check. Nagbibigay ako ng abuloy sa mga mahihirap. Check.
Sumasampalataya ako sa Diyos. Check. Anong problema kung meron kang checklist ng mga bagay na magaganda? Kapag daw itong mga checklist na ito ay hindi mo na-translate sa pananampalataya ng buhay, nagiging tasks, nagiging performance. Para bang ginagawa mo lang just to follow a certain guidelines. Ang katotohanan ng pananampalatayang ibinahagi ni Kristo sa Ebanghelyo ay napakalinaw. Ang sinumang nakikinig at nagsasagawa ng mga ito ay ang mga taong matatalino. Nakikinig, nagsasagawa. Dalawang galaw na dapat ay ating daladala. Parang katulad din ng binanggit sa Ebanghelyo na bagyo. Ang bagyo ay hindi sumusukat sa tibay ng pagkapit ng mga dahon sa puno. Ang bagyo ay sumusukat sa katatagan ng ugat, hindi ng dahon. Ang dahon ng ating mga checklists, pero ang ating pananampalataya ay ang ugat na matibay na kumakapit sa puno nito. Sa paggamit ni Jesus ng halimbawa ng taong nagtayo ng bahay, ay tayo'y pinaaalalahanan din kung saan nakaugat ang ating buhay pananampalataya. Para bang nais sabihin ni Jesus na we need to walk the talk. Kailangan nating gawin sa buhay ang ating sinasabi. Kung narito ang aking checklist ng buhay, ilalapat ko ang checklist na ito sa aking pananampalataya. Hindi pwedeng off-tangent. Hindi pwedeng nananampalataya ka sa isa, pero mas maraming hindi ka sinusunod. Kaya po ang Ebanghelyo'y paglalapat ng katotohanan ng pananampalataya sa ating buhay. Nakatatakot ang senaryo na sa dulo ng buhay, pagkatapos mo palang gawin lahat ito, ay itatakwil din tayo ni Jesus na hindi tayo kilala at gumagawa ng masasama. Kaya't dinadala tayo ng Ebanghelyo sa realidad ng pamumuhay ng may pananampalataya. Kung kaya nating magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na magagandang nangyayari sa atin, bakit hindi natin din kayang magpasalamat kung tayo'y sumasailalim o dumaranas sa mga pagsubok ng buhay? Hindi pwedeng i-dichotomize. Hindi pwedeng hatiin lamang sa magagandang bagay ang pananampalataya. Dahil ang tunay na test o ang tunay na batayan ng matatag na Kristiyanong nagpapatuloy sa pananampalataya
ay ang maging matatag kahit nasa gitna ng pagsubok at kawalan. Dahil ang tunay na Kristiyano'y nakikitang nagtatagumpay mula sa mga pagsubok na ito at matatag na tatayong kasama't nakaugat sa pananampalataya kay Kristo. Aayusin natin yung checklist ng ating buhay. I-eliminate ang bagay na hindi nagdadala sa pananampalataya sa Diyos. Palagi nga nating dapat ibinabalik yung katagang, not my will, but your will be done. Hindi po yung aking kagustuhan, kung ano po ang inyong nais na mangyari sa akin. Ito ay pagbibigay ng tiwala sa kapangyarihan ng Diyos over us. Parang ang lahat ng ating gagawin at iisipin ay ipinagsasa Diyos at isinasabuhay ang lahat ng ito. We cannot be dichotomizing my life and my faith. Magkasama po ang buhay at pananampalataya. Hindi pwedeng magkahiwalay. Dahil hindi tayo nagiging matatag kung ihihiwalay natin ang buhay sa pananampalatayang ibinibigay ng Diyos. Mamayang gabi, do your checklist. Ano ba yung para sa Diyos? Ano ba yung makadiyos? At ano yung ginagawa ko lang para sa aking sariling kasiyahan? Ako ba'y nagtatayo ng bahay sa batuhan o sa buhanginan? Dahil kailangang habang ako'y tumatanda, habang ako'y naglalakbay, kailangan kong maging matatag sa lahat ng hamon ng buhay. Pwedeng tanungin ang Diyos, bakit? Pero hindi pwedeng sisihin ang Diyos. Dahil tayo ang gumagawa ng mga desisyon natin sa buhay. Ang pagtatayo ng bahay is a choice. Kung nais mong maging matatag, ito yung gawin mo. Makinig at magsagawa ng salita ng Diyos. Kung nais mong maging mabuhay o walang lakas, do the otherwise. Kaya nga, nakakatuwang isipin, nag-antanda pa, pero gumawa naman ng masama. Parang yung isang video din, pumasok sa isang computer shop, nalock siya sa loob. Nagsisisigaw siya sa loob. Anong kanyang isinisigaw? Lord, help me. Nagnakaw ka na, humihingi ka pa sa Diyos ng tulong. Di yun na yung bahay
na itinayo sa buhanginan. Let us try to do our checklist para makita natin kung nasaan na tayo sa ating paglalakbay. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.